manonood natin dito sa ating upcoming game number 2. Ang ating first series ay natapos in a sweep. Ang tanong ay ganun din ba ang mangyayari para dito sa sharing ito? Onyx Philippines ay mananatili pala sa actually magpapalit ng side, blue side na ngayon ng Onyx Philippines. That's right. So, in this scenario, magka-Harley ka pa rin ba if you're Onyx? I think so. Pag na-open yung Marcel, diba na Uranus, maybe yung Marcel, or i-open siguro ng TNC para bumalik sa kanila kung sakali magka-Harley first pick man itong Onyx. Siguro yun yung possible na configuration, especially kasi parang ayaw mo ibigay yung Freya if you are TNC. Ayun, sa Onyx. Isipin mo, napakarami ng pwede mong tanggalin talaga, no? At isaalang-alang. Nakakalimutan pa natin yung hirap talaga ng pagkakalaban mo, Freya. Kailangan talagang i-target yun. May parang may trauma pa nga rin ng Pilipinas sa Freya Gold eh. Totoo naman. Tama. Oo, kaya hindi na yun na-resolve kasi hindi naman pinalaro ng Grand Finals. And with that Harley ban, ano bang natitirang options para sa Onyx? Binigay nila freely ang Freya. Siguro kasi may Marcel na natitira pero dyan pa rin eh. So you should go Marcel if you're TNC. And maybe kung Freya ang katapat, kailangan mo ng hard-hitting hero. Oo, kaya Marcel, I guess. or maybe even a Phobius. Open? Kung sakaling bukas. Pero mukhang yun na nga, Marcel and Su yung kanilang kukunin. Katulad ng sinabi ni Wolf. At ano bang pang-suporta dito sa Freya, no? Long range hero. Parsa, Valentina, pwede kasi malapit. Wala, super fits eh. Favorite niya. Pero there is a way I see na Zetian. Kasi parang panggulo lang din dito sa Marcel. So, Zetian o kaya naman ay Valentina nakikita ko dito para kay Super Prince. And perhaps jungler, kukuha ka na napatapat ni Suyo. Leomord. So, mabubuo mo yung Leomord Freya if you're Onyx. Wow, parang may kino-cosplay na nagsisimula sa letrang A. Oy, ayan na. Sila mismo yung kumuha ng counterpick sa Freya. Dineclare na ba nila dito? Oo nga, Gold Lane Freya, XP Phobius, tapos Leomord. Alam mo, nilabas na tatlo. Nilabas na ang tatlo, pre. Ito na yun, ang Sagasa trio ng meta natin ngayon. And then suddenly, parang hindi ka na pwedeng kumuha ng mga stationary na mga carries at this point kasi alam mong lalapit at lalapitan ka. Yes. I think you're fine with the Valentina dito pag TNC kaso makakapusin ka ng damage but at least pwede kang kumopya ng isang malakas na hero. At the same time, medyo feel mo na kailangan mo ng Farsa kaso hindi safe yung Farsa. So ano ba ang mage na mapupunta dito kay Lancy? Alam mo, tingin ko ito na ang time ilabas na Ang Lunox. Lunox na nila, si Ay, Lunox. Actually, Kimi yung best. Valentina. Parang nag-anticipate na sila dito ng Zetian, no, at this point. Kaso kakapusin talaga ng damage dito yung TNC. kulang. With just the Valentina. But I understand why that's the idea. Kailangan mo kasi ng mobile hero eh, no? Hindi pwede ang ano eh. Hindi pwedeng nakatayo lang. Kapag nakatayo ka lang, huwag mo nang isipin na makakaalis ka pa. In terms of gold lane and XP lane options, yan ang hinihintay ng TNC Pro Team. Ano ba yung mga number 1 target na tatanggalin dito kung Onyx ka? I guess you're looking for your XP na tatapat. Wala nang Uranus Alice. Ayan. Sa mga potential na problema nitong Freya. Alice and Terisla is what I feel like yung mga pulling buds mo dito if you are Onyx. Hindi na rin naman kasi magbabatang roam to kasi may Marcel na. No? That's right. Naisip ko pa nga, mga glue pa sana kung ano eh. Pero, para sa Onyx Philippines, pwede nila sigurong targetin gold lane. Bawasan nila ng mga mag-shred na hero dito. O kaya yung mga malilikot, no? Mga malilikot, mga harit, no? Mga carry, gano'n. Yung Claude kasi kaya ng ng Freya sa lane eh. Sa laning, Isa yan sa mga subok mo na yan eh. mga paboritong pagkain ng ng mga Freya Gold, yung mga Claude na early game gustong mag-farm. Maybe a Brune, maybe a Granger actually na ban Sonic. Kasi may combo pa rin yan. Wait. May chance kaya mag-fighter itong TNC, mga tipong CC Gold Lane? Nakakamiss na yun ha.
Oo eh. Alam mo naman, isa sa mga persona ni Benny QT yung mga fighter eh. O kaya magsampalan kayo, labas nyo na yung Aulus, lagay nyo sa gold. Oo nga. Tsaka hindi wala pa namang patunay na pwedeng gamitin yun, pero bakit hindi? Hindi, oo. Atin yung vengeance mo. na-mention natin na Terizla, taban na rin nga nila. Alam mo, may kakaibang pakiramdam ako na biglang CC out of nowhere. But yeah, they will just go for the Alice this time. Kasi ang binan carry tsaka Terry. Ang instant bilis. Ay, ayan na. Ayan na yun. Lord Crack. GNG combo. Nilabas na ang Gord and Crack. The Gord and the Crack. Parang nag-activate yung dalawang magkatabi dito. Parang nga eh. si Naiso at si Wolf ay biglang nagising ng diwa. Pero yan na, Moscow ang kanilang pipiliin. And yan na nga, nalatag na ang ating mga compositions. And this is very interesting, no? Dahil parang kung ako si Benny QT, medyo nakakakabatong game na to. Bukod sa delayed na nga yung wave mo, Freya pa yung katapat. Katapat mo, Freya, meron kang Phobius na eventually poproblemahin. Crack with the Flicker and the Gord. Benny has to play the perfect game. Perfect game. Well, alam mo sa pagkakataon na ito, kailangan talaga dahil bawat game ay bibilangin sa TNC. Lahat ng matches na kanilang dadaan ay kailangan na nila ipanalo eh. That's true. Currently, number 8 sa loob ng ating liga. Talagang struggling ang TNC ngayon. 2 points pa lamang ang kanilang nakukuha. Kaya naman, ang bawat laro ay napaka-importante na. Meanwhile, for Onyx Philippines, baliktad ang sitwasyon. Kapag nanalo sila sa seryeng ito, ay napakataas na. Around 90 to 95% na kanilang chance na ipas na patungo sa ating playoffs ng Season 17. At narito na nga tayo sa Land of Dawn. Second game na lalabas si Gord ngayong araw na ito. Oo nga eh. Parang kailangan na rin tumaya sa loto ni Naisu. You know what? Hindi na ba ng Harit sa game na to? Harit would have been perfect para sa Onyx. Siguro yung Phobius lang yung problema, but it's not really a problem for them. Ayan, may maagang paggugulong ginagawa si Chaka. And ito naman yung maganda, no? Kung aggression ang pag-uusapan, Valentina ay nangunguna talaga. Kaya isa sa mga top prio talaga na hero yan eh, no? Vertical jungling mula kay Zaida. Alam nilang walang retry si King Kong. At saka kailangan nilang alagaan to. Ano? Yung golem ay mukhang ibibigay na. Good vision coming in from Chakdo. At ma-secure naman ni King Kong ang kanyang buff. Kuha pa rin. Pero yung green yung green cap dito ay nakuha ni Zaida. So may konting lamang siya pagdating. At mas mapapaaga yung level 4 niya. Yeah. Marami walang iya talaga yung Marcel ng early game. Tingnan mo naman yung ginagawa. Nakatira na sa loob ng gubat ng Onyx Philippines. Pero mukhang mapapanish ng Bagya. Napakababa na ng kanyang buhay. Interesting pathing coming up from King Kong na umakit pa siya, not going for the opposing Lizard. Hindi yata siya abot ng level 4 agad unless, nagmintis. Napaplay card din kaagad si Chuck. So nakol lang agad ito ng Onyx. Wala nga lang sorpresa actually para dito kay Chuck. Pero safe pa rin eh. Ayos pa rin eh. Yun na nga. Yung opposing Lizard ay pinuntahan na ni King Kong. At medyo delikado din ang pwesto dito ng Benny QT. Pero nandiyan naman si Chakdo para alagaan ang kanyang gold laner. And so far, first turtle of the game, mukhang maaangat ni Trimar ang kanyang wave at mauuna din siya sa level 4 power spike. And that means TNC Pro Team, sila nga ba talaga may hawak ng lamang sa first turtle na ito? Yeah, definitely. Suyo, napakahirap kontrahin yan. Tapos you have this Marcel na pinapahirapan na ito si King Kong na kaka-level 4 pa lang ngayon. Okay, let's see kasi si Trimar ay aangat na. Ayun naman si Chuck, ginugulo na. Lahat ng mga naiiwan, pero nandun yung flicker! At si Zaida ang nagwagi. Nagamit yung missing gosh para dito kay Super Friends. Kaya lang wala na siya talaga aabot na tumama yung SOD. And King Kong ngayon ay maiipit sa apat na miyembro mula dito sa TNC. Na-pin down din doon sa Torre and Zaida with a triple! Malinis ang execution para sa TNC. At katulad kanina nung Game 1 ay lamang na naman sila ng early game. At ayaw talaga Alalim mo, boss. You don't do that, sabi ni Super Prince. Outplayed by Super Prince. Napakaganda pag-stun. Nasa na-raise the fact na looking ngayon ng Onyx. But at least as far as Super Prince is concerned, okay siya. Ang hindi okay ay etong Leomord sa ngayon ni King Kong. Both sa one death taghirap. Ngayon, 1.6k lead by TNC. Oo, tsaka yung level lead din talaga yung napapansin natin dito. No? Si Zaida currently on his way for potential snowball. In fact, kung tinitignan natin, ang Infinix in-game equipment ay hindi siya nagrekta ng Sky Piercer. Tinapos niya yung Hunter Strike ng buong buo. Oo. Kalawit.
Ay! Ay, wait lang Wow. Sulit. Sulit na nakuha niya, plus 80. May ROI agad. Meron. Okay. Okay, si Chuck. Ito, nakita na natin na ganito talaga ang gagawin ni Chuck. Guguluhin lamang si King Kong. Bibisitin lamang itong si Brusco. Hindi makapag-farm ng malaya at pinipilit ni King Kong na humahabol sa kalamangan na meron si Saida. Yun din pala yung hirap no, when you're up against si Marcel. Para bang kahit saan ka pumunta, may nakasabit sa yung paparazzi. Gets ko na si J. Bibbs eh. Kaya nairito si Justin Bieber sa mga paparazzi. Ganun pala yung pakiramdam. Ginugulo yung pagja-jungle mo, nanahimik ka sa early stages. At ngayon masasabi natin sobrang komportable nito Marcel na to. Oh, may paparazzi. Pinipicture-picturean siyempre. Lahat ng bagay na ginagawa niya. Kakain, matutulog, kung sila gagamitin. Chuck no ngayon, hinahanap niya kung nasaan itong si King Kong. Nasuyod nila itong left side at papunta pa nga lang ang Onyx. Nagtatalo na rin dito itong si Kirk. Ipit pa si Trimar. Tatama yung stun. Gigilid sila. Ngayon si Saida ay pupuntahan ni Savero. Napicturean yung dalawang miyembro pa ng TNC. Oy! Sila pa ata mabubukulan dito. Kailangan ng matras si Nancy at si Chuck. Ay makakatas grabe! si Crush ay gagamitin ni Super Prince para linisin ang mga naganap. Nabaliktad nga ng Onyx Philippines ang laban na yun at mukhang makakakuha pa nga ng pagong si King Kong. Sapat na ba ito para makabalik ang Leomord sa laro? It will be enough, especially dun sa levels. Massive mistake mula sa TNC. Lalo na dito sa Marcel. Minsan nga talaga pag nagkamali ka ng golden hour, copy mo yung mapapasama at ganun na ganun yung nangyari. Para dito sa Onyx. Oo nga. And ang hirap din kasi i-communicate no kapag binato mo na out of necessity. Oo. Kung sino nang madadali, madadali. Nabukulan pa sila doon. Ang hirap na ito. Though, lamang pa rin naman sila in terms of economy. Pero kasi si King Kong, unti-unti na nakakaahon doon sa pagkakalubog niya kanina eh. Oh, tsaka yung Dark Wave right after yung Golden Hour. Sakto Talaga yung pa, oo. nagbago. Handa eh. At parang naka-ready na yung papaangat sa inyo. Lalo na pag alam mo yung timing. To be fair, makikita mo kasi merong parang gumagalaw. may timer. May timer. So medyo makikita mo talaga. So, sakto kita afford that. Nawalan ulit ng apoy itong TNC. Tapos tingnan mo, binigyan ka lang ng isang lane ng opening. Ang bilis na pero hindi pa nga naubos yung isang wave ng main lord niya na Grabe. napabagsak niya kagad ng mabilis. Ito talaga yung Freya talaga. lason sa Freya. Pero Yun din kasi nakakatakot sa Freya, yung unlimited attack speed boost na nagmumula doon sa Valkyrie Slash. And kapag nabigyan talaga ng opening, sa Vero ngayon sasampal-sampal. ayun na naman. Oh my God. Okay, mapipicturean. Isa lang ang nahuli, si Kirk Ion. Lalapit din si Brusco. Ililigtas lamang itong si Kirk. Si Sabero, binibili yung trip niya. Pag lumalapit, winawas-iwas ng espada eh. Hindi makakapag-push ang Onyx with the defense coming out from TNC. Ay! Oh my goodness! Oh, Nagamit yung Mystic Gush. Buti nakataka si Chuck. Saida ngayon at si Lancy ay magpapakita sa middle. 18 seconds para sa next na objective. Pero safe pa naman ang magkabilang kupunan. Oh, and this is going to be the last turtle of the game. At hawak ng Onyx Philippines ang side ng River kung saan ang TNC Pro Team ay mahihirapan na tumagos. Si Chakno mauuna, giving some shield dito kay Lancy. Pero binibili ng Onyx ang trip dito ni Chakno. Binibigyan agad yung cameraman. Si Lancy hawak yung tech charge. So any moment ay pwedeng tumalon. Sakto may flicker din naman siya. Lalapit si Chuck. Si Saida sa gitna. Alam nila namang gagaling dun sa middle. Pwede nilang salubungin at malayang makukuha ng Onyx Philippines yung turtle na ito. Parang naputulan ng pangil yung mga members dito ng TNC with just one mistake. Isang golden hour lang na nagkamali dito ang TNC. Nanalo ng teamfight yung Onyx. Parang nawala lahat ng gana ng TNC. Oh, and medyo nakakalungkot yun, no? Especially kung how important this game is para sa TNC. In fact, lahat ng mga susunod nilang laro ay napaka-importante na. Big ultimate na hawak dito ni Lancy. Flicker, wait lang! May papasok din. Tumama yung Throne of Ruby sa dalawa. Pero si Chuck, naghahanap na yung pipicturean. Dalawa ang kanyang nahuli. Ngayon naman si Trimar ay bubiti din sa... Wow! With attack charge! Makakakuha si Kirk ng kill. Si Lancy nakabawi din naman. Habang si Sabero nakaka-pre-hit na. Iniisa-isa ang Phoenix Army. Si Saida na lang ang natitira sa may Oh, vertical. wow! Oh, first kill! Papasok! Double para kay Sabero! Oh, SOD! So dito mama, si Benic yung inawal si Sabero. Kailangan niya matrasan doon si King Kong for the follow-up. Pero nakabawi din naman dito si Benic. Yung tinagamit niya yung kanyang Purify. Pero wala na pakialam si King Kong dyan. Wipe out para sa Onyx.
And TNC Pro Team, sinubukan nila makakuha ng trade. But it cost them more. Anong mga nakuha ng Onyx doon? They get the turret in the middle. Nagbigay sila ng kills kay Savero. Tapos may recovery gold pa. Itong si King Kong with that kill onto Benny Cutie. TNC, a disastrous moment for them dahil nagbibigay sila na pa. Si King Kong nakakuha pa ng pagnakaw sa orange buff. And all it took was the patience from Brusco. Popping that ultimate at the most opportune moment nung nag-out na si Trimar. Kukontra sana yung TNC. Tinamaan sila ng tech charge coming Ayan, out from the patient Brusco waiting for the perfect timing. Napakagandang tignan. Wala na talagang magagawa ng TNC kundi tanggapin ang damage si Savero under the turret. Oo. Tsaka tignan mo, Flicker as well, burnt. Tsaka yung regen na nanggagaling dun sa Valkyrie's Descent ay talagang karespeto. At kahit pa sabihin natin na tradean siya ni Benny Cutie dito, kumbaga parang tira-tira na lang yung nakuha eh. Tapos pati siya mismo nadali. Exactly. So actually, mas maganda pa nga ata yung trade na yun para sa Onyx. Kasi Leomord, pera sa Leomord yun eh. Oo. At sa ngayon, ang gold rate ng Onyx Philippines mula sa 700 ay naging 2.2k. At hawak na nga nila ang unang lord ng larong ito. At si Chakto ay grabe manggulo ah. Wait, ang ginamit ka agad yung Super Prince yung Mystic Gush. Kulang sila ng damage dito, pero nagdesisyon ng Onyx. Tara, Aray ko. puntahan natin si Chaka. Tingnan natin. Aray At ko. nabigyan ka agad! Oh my goodness, ganun kataas yung damage ng Onyx Philippines. Without yung presence dito ni Super Prince, 4v5 ang bigiging aksyon. Tatlong miyembro makikita ng Onyx Philippines dito sa TNC. Tatama yung stun mula kay Super Prince. Alam nila, Ay, oy, nag-charge! naman. Tinamaan ng dalawa. Papasok ni Savero sabay atras. Andun na rin yung Throne of Ruin. Dalawang tinamaan si Kiko. Nag-aabang na pagkakataon niya. Tinawag na si Marbiel. At yun susurin na. na yung dalawa. Pumapalak na under the turret. Wala na pa kaya Onyx Philippines dito. Pero si Sai na makakuha ng shutdown. Papasukin ulit. Kaya lang si Trimar na lang ang natitira para dito sa TNC. Ubus na naman ang TNC. At para bang pinatayan ng ilaw ang TNC Pro Team, Onyx Philippines, back-to-back winning team fights. And back-to-back, nakita natin mula kay Brusco, napakatindi ng tech charge na ginagamit. At this time, with this Leomord, hindi natitiis ng isang Marcel ang damage output ng Phobius as well as the Leomord. At kung titignan niya yung Gold Lane, hindi rin nila kayang tiisin. Itong si Savero sa ngayon, hindi pa power spike ng TNC. At ever since, nung nawalan sila ng teamfight over extensions as well as wrong usages of the ultimates, that turn it back to Onyx. Tama ka doon, Omi, pinatayan ng ilaw ang TNC. Onyx Philippines, hawak nila ang Lord. They could potentially get multiple inhibitor turrets mula sa siege na ito. And with TNC Pro Team, sinabi mo na wala pa yung power spike nila. Kailan ba dadating yung power spike na yun? Yeah, max items on the Moscow, max items sa Alice para makatagal sila. Siguro third item dun sa Marcel para at least hindi siya one-hit combo ng Leomord plus the Phobius at pwede siya makapag-outplay pa. Yan ang hinihintay ng TNC. So long story short, 18 minutes Aray ay naabangan nila. Okay, ang gaga ng Mystic Gush ha. Pero pagkakataon natin sa TNC, pipilitin nila ng depensa. Si Trimor ay nararamdaman na rin yung damage mula doon sa skill 1 and skill 2 ni Super Prince. Papasok si Chuck, pipicturan. Isa lang ang nahuli si Kikong yon. Nag-aabang dito ang TNC. Pero makuha naman nila yung Lord at mapapatay. May next wave pa na paparating sa bottom at sa top and sa middle. Nako, Chakto ah! Masyado atang malalim at bibili natin ng Onyx Philippines yung trip niya. Retribution na yung ginamit na pinatalo si Chuck! Alam nila na wala pang picture yan! Aray ko! Ang daming yan, Devin na si Gosh! Para dito kay Super Prince, inaantay na lang yung wave sa may bottom. At yung pokes ay nanggagaling muli dito sa Onyx. May mga recalls na lang ginagawa ang Onyx PH ha! Oo, at may wave pa nga sa baba. Ibig sabihin ito ay pwede pa nilang puwersa. 15 seconds para kay Chakto. 15 seconds para dito kay Trimar. no. Medyo dalawa na ata ang target ng Onyx. Mahirap ito ha, lumiligam-gam na ang apoy na naroon sa TNC. Mapipigilan naman nila yung pagsugod ng Onyx Philippines at makikita natin yung disiplina mula sa kanila. Makakahinga pa naman ang TNC Pro Team pero magugutom ata ang kupunan ng Phoenix Army dahil uubusin ng Onyx ang jungle nila. Ganun na nga. Oh no. Talagang gugutumin na ang TNC sa ngayon. Overextensions mula kay Chakdo. Even si Trimar at this point, considerably malambot pa siya. Dapat sa composition ng Onyx.
And ang interesting ng paggamit nila dito kay Super Prince, parang yung Mystic Gush ginagamit niya parang feathered airstrike na pang-poke. Aray ko po, si Trimar. Ayun, no? Binibigyan nila, nasa yung Mystic Gush. Naku, napatakas din dito si Trimar. Aray ko. Even committing yung kanyang flicker. Oh no. At dahil dyan, para bang bumaba mas lalo ang tsansa nila na makapag-contest sa susunod na Lord. For Onyx Philippines ay halos libre na. Conceal. And swerte pa ang TNC no, na malapit-lapit sa mga lanes na kailangan nilang alagaan itong Lord na ito. Pero hindi na sila makalabas ng sarili nilang base. Nakakonceal na si Hirap. Brusco, so may flicker din siya at ultimate. Gotta be careful, TNC. Fortunately, may konting rest ang TNC kasi makapag-lord dito ang Onyx. There's no chance for them to contest this. Mahirap. Sobrang hirap talaga. Hindi nila pwedeng, hindi nila mahahatid na malagasan kapag nag-contest sila dito sa Lord na ito. Mas malaki ang chance nila kung ilalaban nila to under the base eh. Oo. And no attempt even with the SOD. Parang yung 1% chance siguro, kakagating ko na yun eh. So, baka sakaling jumakpat sa loto, hindi natin alam. Pero for TNC, I feel like they're saving all of their resources. Aray ko! At aray ko, Lancy dumugo. Nakakapag-back pa naman, pero hawak na rin niya Mystic Gush. Saktong-sakto para sa pagdepensa nila against this Lord. Wala na silang inhibitor turrets dito sa baba at sa gitna. At yung top lane ay hawak na rin ni Savero. TNC Pro Team, kailangan dumepensa dito. Okay, 5 ang nakatalaga para sa TNC. Hindi magbabasag ang Onyx. Wala na mga base turrets dito ang TNC. Buwelo lamang sila. May konsinte na gagamit dito si Brusco. Habang si Trimar nagamit yung Throne of Ruin. Napicturean, walang tinamaan. Hindi, si Aray ko! tinamaan! Tumama din yung deck charge. Dahil sa likuran si Savero, pinagnanormal hits na ang mga natitirang miyembro mula sa TNC at tatapusin na ng super power na rin ito. Isa na namang sweep ang ating natunghayan with Onyx, the Super Family, taking down TNC in the Phoenix Army. Gord day today. At nakita nyo naman, nagamit yung golden hours sa Gord na nakapag-activate pa ng Mystic Gush. Dun sa dulong-dulo, tinatamaan pa rin si Lancy. Tapos saktong talo ni Savero, merong mini stun pa na nangyari. Tinamaan pa nga doon yung Valentina at eventually na-close out ni Savero yung kill. Ganon ka-on point ang mga miyembro ng Onyx Philippines kahit ini-initiate na sila ni Marcel. Nahanapan pa rin nila paraan at nangunguna pa si Savero. Wow. Grabe! Grabe, no? Welcome to PH talaga, Clayton. The confidence is real para dito kay Savero at sa Onyx Philippines at para naman sa TNC Pro Team. Dumedelikado na talaga ang kanilang sitwasyon. Pero suportahan pa rin natin ang TNC Pro Team at ang Phoenix Army sa laban nila bukas kontra Omega. Isa sa mga pinaka-crucial na laban nila for week number 6. Dito sa ating sweep, especially dito sa game number 2, ay nakita natin na medyo na behind yung Leomord dito ni King Kong. That's right. Pero nakabawi din sila pagpasok ng midday game. We can see that maybe after this play. At maalala ko talaga, that's the wrong golden hour. Dalawang tropa pa niya yung nahuli. Sa top yun, Diyan sa mismo sa top na yan. Parehas na game na nakita natin na lumaan ang mga TNC but ang sobrang lakas nung dip nila after nila matalo na sa team fight. Dito yun. Ito na nga yun. Ayan, no, Lancy, golden hour. Oh my God. Nahuli si Lancy, Trimar tsaka si Lancy. Oo, tas yun, oh. Yung Dark Wave. Oo, At sakto. tas nagwawala ni si Savero, na-zone na niya si Zyda. Followed by Super Prince, Flicker, Mystic Gush. At enough na yun. Actually, para totally tanggalan ng confidence ang TNC. Nakita natin sa mga susunod na team fights, nagwawala na lamang si Savero. And at this point, Savero running the flicker. Hindi pa naka-purify itong taong to. Talagang tapang at dash lang ang puhunan. Leomord Kaya Freya. naman pupunta na tayo sa ating main stage for the interview. And that's another win for Onyx Philippines to cap off our first day of week 6. Congratulations, guys. And you know, King Kong, we want to know, is this called revenge? Kasi last season, it was TNC na nag-eliminate sa inyo sa playoffs. So meron bang giggle factor during this game? Sa usapang giggle factor po, wala po. Kasi tulad ng sinasabi ko lagi sa mga interview, same treatment lang kami sa lahat ng teams. And hindi kasi tumatatak sa amin yung mga statements na wala pang bawi, wala pang panalo, mga ganun. And speaking of Bawi, grabe yung momentum. You're currently top 3 on the standings right now. How
do you see yourselves continuing this? Ano yung mga nilulook forward nyo on the next weeks? Ang mga nilook forward namin is yung small mistakes namin lagi sa tournament tsaka sa practices. Gustong-gusto talaga namin ma-workout yung mga ganong bagay. Lalo na yung mga little things kasi little things lead to bigger things. Napaka-animated ng little thing. Oh, with matching action pa. That's King Kong for you. Game 1 MVP. Thank you, King Kong. And here we have Severo also continuing the momentum. You know, Thea, I was at... Alam nyo ba guys, hindi nyo na raw kailangan ng translator. Is that right, Severo? Yeah. You don't need any translator Yeah. anymore because he is home in the Philippines. Of course. Of course. Now, Severo, you were known for having the most heroes picked. You chose Beatrix earlier. Why this decision? Target ko every match, every new hero. Oh, every match, new hero. Yeah. And how did you prepare for this match? Just like normal. Just like normal. Yeah. Yeah, every day is every match is normal for you. Yeah, of course. And we saw that you were in a good mood earlier. You're still in a good mood, obviously. Yeah, like I say, 100 out of 100 out of 10. That's Severo for you. And tomorrow, Severo, we want to hear your thoughts about this, the Clash of the Titans. Who are you vying for? Between Team Liquid and Team Falcons. I hope Falcon win. Why? Why Falcon? Because Liquid is unstoppable. Oh, all right. Thank you so much, Severo. Did you hear that, Thea? He didn't need any translator. And you know, iba-iba ng binavay for Yes. bukas sa Clash of Titans. Exactly. Pero bago tayo pumunta bukas, let's go back to this match. Sino sa tingin nyo ang match MVP? And our match MVP is King Kong! Parang gulat na gulat ka. Ngayon, King Kong, what's your message to the Sonics who are very energetic right now? Grabe. Andito na ako! Thank you so much, guys. Thank you so much. Mahal na mahal namin kayo. And with that, once again, congratulations to Onyx Philippines! You may now bow. And you may now take your walk-up victory. Another sweep just for the day 1 of week 6 day off. Another 2-0. Grabe tong araw na to. It seems so fast, pero ibang level of plays yung mga nakita natin, and we'll digest how that happened as we throw this back to our casters. Maraming salamat sa ating host at pati na rin sa Onyx Philippines. At tapusin lang natin yung sinabing meme-making kung nandito na ako! Nandito na ang halimaw! Ganun ba yan? Nako, Hindi pa kayo updated. Di pa updated. Di kayo pa updated. dumadaan. ang dumaan pa lang sa akin yung ganun. Ayun pala. Nasa advanced server na kasi kami ni Kiko. By the way, ang ating MVP para sa game number 2. Walang ibang di si Brusco on that wonderful Grok performance. Yes. Grabe yung mga ulti niya doon, pare. Oo nga, and actually, yung crowd dito nung ina-announce yung MVP kanina, match MVP, ang daming sumigaw sa Brusco na name. At tingin ko, sobrang agree ako. By the way, great plays coming out from Super Prince with that punish. Parang alam niya kung saan pupunta talaga. But this is the start of the Brusco show. Tingnan naman natin, sobrang patient. Bang! Tech charge ulti. At ang ginawa niya dito is in-isolate niya si Trimar from anyone na pwedeng tumulong at mag-peel para sa kanya. Kaya naman eventually na-close out yung kill. Tapos yun na nga, may damage na nga mula kay Severo. And look at this flicker after that initial dash. Hindi ganun kadaling, hindi ganun kasimple. I mean, ang ginawa ni Severo pero high level pa rin. And I would feel like the whole game or series, syempre maganda naman ang pinakita ni King Kong. Hindi naman natin pwedeng itanggi. Pero yung game 1 recovery ni Brusco, tas 2 beses niya nahuli yung Hayabusa. And in this game, 2 big tech charge ults na naka-hinge ulit dun sa kanyang patience. Oo. Natin kung gaano ka-patientsoso ang itong si Brusco, whether nag-snowball siya or nagsimula siya ng nahihirapan sa game.
always creating openings para sa Onyx Philippines. That's why he deserves to be the MVP and may even be the match MVP ngayong series na to. And when we think about it, no, hindi nga lang dalawa yung bilang ko. May isa pa siyang sinubukan eh. Hindi nga lang kumabit. Meron siyang isang ulti doon sa may L bush ata or sa Y bush. Doon sa may Lord kung saan sinubukan niyang lumusot doon sa maliit na wall habang nag-ulti siya para tumama doon sa loob ng bush. Yun yung sobrang liit lang ng window mo na mag-flicker. Pero kumabit pa rin naman, hindi lang yung designated na wall na gusto niya sana kabitan. Diba? Ganon yung expertise talaga ni Brusco sa paggamit ng hero na to. And actually, ang napakagandang impact na binibigay niya dito is yung pananakot. Kumbaga, hindi siya takot na subsubin dito ng TNC kasi may kakayahan siyang iwasan, may kakayahan siyang itulak kung sino man ang lalapit sa kanya, di ba? Yeah. There was an interview that I did with them. It's all about yung pang-aura. It feels like the reverse happened dito sa TNC. In a way na yung Onyx, nag-gain sila ng aura. Itong TNC, once na makuha sila, kahit alam mo yung mapitasan lang sila ng konting-konting aura, parang it's as if na binunutan sila ng buhok na parang sobrang nahirapan sila na may talagang hindi na sila nagkaroon ng kahit anong way para lumaban dito sa Onyx. Parang talaga silang pinatayan ng ilaw and I don't want to see that dito sa TNC. Especially sa point na looking na sila sa puntos. Oh. And as of now, currently 2 points sa loob ng ating liga. At hindi pa rin nakakuha ng isa ngayon. Number 8 at nasa taas nila yung Twisted Minds na natalo din kanina. And which means na talagang itong dalawang teams yung masasabi natin na delikado kapag tinitingnan natin ang Infinix standings. But this was a fairly quick game. Just a 15-minute victory para dito sa Onyx Philippines. Mukhang maagang